Ano mga katismosa, andyan ka na pala. Ako kasi nag-iisip ako. Nag-iisip ako kahit wala akong isip. Wala akong utak, pero nag-iisip pa rin ako. Alam mo na, hindi ko alam kung gagawin ko ba ako na magtrabaho. Pero hindi ko pa masyadong kita kasi yung sa mata ko eh. Ano ba dapat gawin? Madali ako mag-apply. Oo, kung gusto magkapera, mukha akong pera basta may sahod ka, oo, masaya yun. Kaya lang, yung aking, naambon. Kaya init-init, kaya naambon, kalokang panahon yan. Tapos, natikat nga sa akin yung mga tropa ko, natikat sa akin na apply ako doon sa dati naming agency. Madali naman yun. Kaya lang, kukuha pang requirements. Kaso, iba-iba yung pakiramdam ko kasi ngayon. Hindi ko alam. Parang konting pag mabilis ako mag-asikaso, kunyari, maglinis, nagliligpit, nagbubuhat na mabigat, na sakit ang ulo ko, nahihilo ako. Hindi naman totaling hilong-hilo, basta parang nawawala ang utak. Pati yata ang utak ko, hindi yata nakapwesto. Kaya parang lagi nawawala ang utak ko. Basta nahirapan ako. Tsaka ano yung mga ano ko, basta ewan ko ba naman, ano yung nangyari sa akin? Simula na ako nagkasakit, nagkaganyan ako, di puta. Sa umpisang, simula bata ako, di ba na ako nagkakaroon ng mga ospital. Kaloka. Sobra naman ang pagod ko noon, simula noon pa. Kahit naman sa parents ko noon, kasi ang dami ko naman inaalagaan. Oo. Tapos bago ako magtrabaho pa ako noon. Pero gusto ko magtrabaho kasi gusto ko ng ano, para ma-relax ako, mas relax ako sa sarili ko, magtatrabaho ako. Gusto ko yung mga chismosa. Kung gusto mo lang chismosa doon, masaya naman. Kaya lang, iba kasi pakiramdam ko, sobrang parang feeling ko, nagsisiksikan yung mga utak ko. Nagsisiksikan lahat, masakit ang ulo ko. Pag nasusobra ako ng ano ba? Hindi ko na alam kung ano gagawin. Yun, dahil dyan, nakaalala ako. Dahil sa kakachismis ko, sa mga katropa ko, kakachat, yun, nakaalala ako ng ikikismis. Kasi, si ate tawag ko dun. Kasi close na close ko yan. Siya yung naging parang kuya-kuyahan. Ate-atehan ko pala, si ate. Dati sa dati naming company, nagkasama kami. Kaso lumipat ulit ako, nandun din siya. Lumipat na naman ako ng company, kasama na ulit si ate. Ganun kayo magchikahan-chikahan. Siyempre, pag mga mabungera. Kaya gusto ko makausap lagi ka-chikahan, kasi bungangera yun. Saka machismosa din yun. Kaya yung mga gusto ko makausap, mga ganyan. Yun, nalaman ko na meron pala siyang, parang makikipagkita ulit sa kanya yung dati naliligo sa kanya. Pero may edad na yun na ngayon si ate, kasi matanda pa yun sa akin. Siguro, mga 46 ata siya, 47. Parang ganun. Dalawa na anak niya lalaki, malaki na naman. Tapos nakita sila ng jowa niya, ay yung best friend niya lalaki. Best friend niya yun talaga dati, noon pa daw. Kahit nagkaasawa siya, friend niya daw yung lalaki. Ngayon, yung dati kong trabaho na nag-board ako, nakukwento sa kanya ate na gusto makipagkita sa kanya yung lalaki. Kasi nahiya man siya, ewan ko ba naman, ang tanda-tanda niya, nahiya pa siya. Nahiya siya sa nanay niya at sa mga kapatid niya, at baka siya pagalitan. Diyos me, pagkatanda-tanda niya na nagtatago para siyang anak, para siyang bata na naan sa nanay niya. Oo, kasi palibasa, kasama rin sila sa bahay. Yun, tapos, sabi ko, nag-board naman ako dito, magkita kayo ng jowa, ng lalaki niyang type, ay pumunta ako sa boarding house ko. Ay lumipat ako ng isang kwarto doon sa kabilang, ay dalawa muna, mag-happy ka naman. Kailangan naman siyang problemado sa buhay din. Kaya gusto ko, nire-relax ko siya na sumama muna sa bahay kahit isang gabi para kapag-relax siya. Enjoy ka naman sa buhay mo, hanggang makatikim-tikim ka naman at sobrang tanda ka, patikim ka pa rin. Ganun. Ewan ko ba naman dyan. Di ka parang kasing natakot sa nanay niya. Tanda naman niya. Tanda naman nanay niya. Natakot siya. Yun, after a month, kasi hindi siya nakikipag-chat, kaya natatakot sa nanay niya. Hindi siya nakikipag-chat doon. Minsan binablock niya yung lalaki. Pag gusto niya ka-chat yung lalaki kasi namimiss niya, ina-unblock niya ulit yung chat. Kasi gusto rin yung lalaki kasi mabait nga daw. Pero hindi ko pa nakikita kasi yun eh. Pero chinichismis lagi sa akin. Yun, after a month, gusto niya makita yung lalaki at makachismis, makachika. Inano niya, unblock ulit yung lalaki. Kaso, ang ending, after a month, doon niya nalaman na namatay na rin yun. Namatay na rin yung lalaki kasi siguro medyo edad na sa kanya yung lalaki. Pero napakabait daw niya sa kanya. Kasi sabi niya, ano ba yan? Sabi nga niya sa akin na hindi niya akalain hindi niya akalain mamamatay yung lalaki na yun. Gusto pa naman siya uling makita ng lalaki. Kaya sabi ko sa kanya dati, dapat umpisa pa lang, tinagpuin na. Kaya nga sinabihan ko na siyang tulungan, tinuruan na magkita sila, at sila kumunta sa boarding house sa pinuntahan ko. At least chismis sila, jamming, tapos bati-bati, tapos makachurba sila doon, di ba? Kasi kahit matanda sila, nakatikim sila sa bawat isa. Yun ang ending, wala na naman yung best friend niya, type na type niya. Sayang din ang pagiging best friend nila. Mukha naman mabait sana yung lalaki. Kaso wala eh. Takot sa nanay niya eh. Mukha naman, tanda-tanda na siya. Dalawa na anak niya. Di pa malako anong gagawin sa sarili niya kung magjowa ulit siya. Ay, nakakaloka na ako. Bala siya. Dapat natin, tinitikman na lang tinitikman. Matanda na rin siya. At least bago mawala sa buhay at least. At ganun talaga ang buhay. Kaya hindi mo naman alam ang nangyayari sa iyo. Kasi gawin naman gawin na dapat gawin. Diba? Dapat habang buhay ka, enjoyin mo na lang enjoyin. Kaya wala naman nangyayari sa buhay mo. Hindi maging masaya lagi. Wala kayo, wala naman nangyayari. Kaya wala na. Hindi mo nakuha. Natigo ka na. Alam ka na makukuha. Puta. Ganun talaga ang life. Napapas na kaya init. Kaya makaligo. Init na ako talaga. Puta. Palit na akong damit. Pangalawang araw na to. Pangalawang araw na to. Palit na ako makakita ng kapitbahay.